Hala, nagpapares yung pares ni Uno. Ngayong araw nga ay abangan na naman. Kaya naman pagkagising ko pa lang ay dumiretso na nga din pala ako dito sa aking loop para tingnan yung aking mga kalapati. Pagdating ko nga dito sa aking loop ay may napansin ako na isang ibon na hindi pala nakapasok kagabi. Kaya naman papapasukin natin siya bago tayo maglinis. Dito nga sa mga oras na ito ay napapasok na nga din pala yung itim na panlaro natin sa SDR. Kaya naman naglilinis na din ako. Kasi mamaya pa dadating yung mga ibon na ikinarga natin kagabi. At pagkatapos ko nga maglinis ng kulong ay pumunta nga pala ako dito sa likod para tingnan dito sa puno baka nakadapo na kasi yung mga ikinarga natin kagabi. Kaya naman, nung napansin ko wala pa dito sa may puno ay tinignan ko nga din pala yung apps na clock namin at nung napansin ko nga pala na nabago yung oras ng release ay naligo muna ako. Kaya naman, pagkatapos ko nga maligo ay pumunta na nga din pala ako dito sa may kulungan ng aking mga kalapate. Bali, lalagyan ko nga din pala ng kak dun sa kulungan na pagpapasukan ni Uno. Para naman pag nakita ni Uno na may ibang kak na umaaliligaw dito sa pares niya ay pumasok agad siya. Ang kaso nga lang ay nagpapares ka agad yung pares ni Uno. At sa mga oras na ibinibideo ko nga itong dalawang ito ay napansin ko nga pala na may lumilipad sa taas ko at pagtingin ko nga pala ay dumapo na kaagad si Uno. Kung kaso nga lang ay nagulat siya kaya umakyat na naman siya ulit sa puno. Kaya naman dito sa mga oras na ito ay kinuha ko na nga din pala yung pares ni Uno at nilagyan ko nga din pala ng iba pang kalapati dun sa kulungan. Ang kaso nga lang ay medyo bakuna talagang bumaba ngayon si Uno. Pagkalipas ng 4 na minuto ay bumaba na nga din pala si Uno kaya naman lalapitan ko na nga din pala ito para papasukin. Kaso nga lang paglapit ko para papasukin siya ay lumipad na naman siya dun sa taas ng bubong. Kaya naman talaga naiinis na ako at pinuntahan ko na nga din siya dito sa likod para pababain siya. Ang kaso nga lang imbis bumaba siya sa landing board ay lumipad na naman siya sa puno. Aray ko! At dito nga sa mga oras nito na napansin nga pala niya na may ibang kak doon sa loob ay bumaba na nga din pala siya dito sa landing board. I-clock na natin si Uno, ang kaso nga lang ay late na talaga siyang pumasok. Bali siguro magpa 5 minutes din siya bago bumaba. Nakakainis lang guys kasi nagulat na naman siya kasi nandito kasi ako nag-aabang, hindi ko napansin na dito pala siya dumaan sa likod. Tapos bumaba siya daan. Ang kaso nga lang paglingon ko, nagulat ulit siya. Tumaas siya dun sa taas. Kaya putik, sayang din. Pero okay lang yun guys, at least hindi tayo nakatop. Dumating na din si Blue Bar. Ayan o. Ang kaso lang di ko alam kung papasok to kasi medyo makunat ng pababain eh. At dito nga sa mga oras na ito pagkatapos ko may clock yun may napansin ako na isang ibon na lumipad at nang tinignan ko nga ito yun na nga pala yung Blue Bar na ikinarga natin kagabi. So ayan guys, mukhang malabo na siyang bumaba. Kaya di na din natin malalaman kung ilan yung naging speed niya. A few moments later. Guys, bumaba na yung Blue Bar na niload natin. Ayan oh. Sana pumasok. At dito nga sa mga oras na ito, hindi ko talaga inaasahan na bababa kaagad siya. Kaya naman sa mga oras na ito, sobrang saya ko talaga kasi bumaba din siya kaagad. Maya lang ay pumasok na nga din pala ito kasi nauuhaw na siya kasi medyo malayo nga din pala yung pinagbitawan natin. So yun guys, ito yung Blue Bar na binigla natin. Ayan oh, umuwi din siya pero late na kaya di na din natin ikaklak. Bali, halos na sa 900 siguro yung speed niya kasi halos kasabay siya, yung pagkaklak ko kasi kay Uno bumaba na din siya. Kaya naman di na natin siya ikaklak kasi nakita din, alam naman na natin yung speed ni Uno. Kaya panigurado yung speed niya. Hindi naglalaro sa speed ni Uno. So yun lang guys, ayan umuwi yung isa pa natin na ibon. Yun. Anong oras siya umuwi? Mga siya umuwi Mga 8:17 dumating siya. Ayan Sana lang sa mga susunod pang bitaw ay umuwi pa din sila. Yun lang po, maraming salamat. Bye bye.